dahil po sa pagsiwalat, 'di ba, itong si Toby Chanko ay umiepal. Let's say mga kababayan, siya din ay nagsisiwalat ng lahat ng mga kabuktutan, lahat po ng anomalya dyan sa House of Representatives involving the insertion sa 2025 budget, 2026 budget. Subalit natapwat mga ka-GP Natics, may pumuna rin dito kay Toby Chanko. Isa ring congressman ng Ako Bicol, mga kababayan, si Congressman Garbin, na kung saan po binanatan ito si Toby Chanko, na kaya daw ito mga kababayan nagwawala, kaya umiepal dahil nasira ang pangarap nito sa pagiging speaker, kumbaga nananaginip ng gising. At sira na daw ang kanyang ulo, mga kababayan, ayon dito kay Garbin. Atin pong puntahan ang interview kay Garbin ng 2x2. Alfredo Garbin. Ayun. Happy Daisy. Kong, magandang morning. Magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry, Ka Tunying. Marahay na aldaw po. Marahay na aldaw. Marahay na aldaw. Binibitin ko at maraming naghahanap kasi kay Kong Saldi. Oo. Kayo na nga magbida, nasaan ba siya at ba't siya wala dito sa Pilipinas? Nasa Amerika po siya. Una, naghatid siya ng kanyang anak. Nag-aaral po kasi sa isang universidad doon. At pangalawa, in time na rin sa kanyang extensive check-up po doon sa Estados Unidos. So yan po yung on record at yun po ay... Ako mga kababayan, bago natin ipagpatuloy, ako ang tatanungin ninyo. JP, naniniwala ka ba na maraming marurumi ang kamay dyan sa House of Representatives? Ito lang ang sagot ko mga kababayan. Siguro dapat sabihin, naniniwala ka ba, GP, na marurumi ang kamay karamihan sa House of Representatives maging dyan sa Senado? Yun dapat ang tanong. Siyempre, mga kababayan, malaya akong sasagutin yan at sasabihin na oo, marami ang mapagbalat kayo na marurumi ang mga kamay ng mga lawmakers na yan. Kaya maganda ngayon, sila nagtuturuan. Diba? Mga ka-GP Natics, ang maganda lang dito, lahat sila nauubaran. Meron din travel authority from the House of Representatives. Noon daw hong magsona ay wala na rito sa Pilipinas si Kong Saldi. Tama po ba? At ba't ganong napakatagal? Mahigit, mahigit 1 buwan na. Mahigit 1 buwan. Well, tama po. Actually, when he resigned from the chair of the Committee on Appropriation, talagang palagi na siyang nasa abroad sa kadahilanan nga na merong siyang heart ailment. Palagi siya nagpapacheck up. And in fact, Katunying, Ka Jerry, when I talked to him yesterday, sabi niya yung doktor niya found out 90/60, and the doctor said we need an expensive checkup on your heart. So ano po yung 90 blood pressure? Baba. 90/60? Ang baba. Ang baba po. Oo. So, pero dati na po niyang pinatitingnan yan, Kong? Since February po, alis siya ng alis, punta sa Singapore, punta siya sa Amerika, series of checks up. And at the same time, yung mga, we call it second opinion or iba-iba, para pinapatingnan niya talaga po. Oo. Pero so, nung makausap niyo siya, anong latest sa condition niya? Yun nga yun, yung 90/60 blood pressure. Sinabi niya. Yan sinabi niya sa akin. Sabi ng doktor niya, medyo irregular to. 90/60. I think we'll have to undergo other several procedures. Happy Daisy, naniniwala ka ba na si Saldico ay walang kasalanan? Happy Daisy, naniniwala ka ba na si Saldico ay malinis? Kasi isipin natin
siya po ay tinanggal, mga kababayan, nitong si Congressman Sandro Marcos. Subalit datapwat ang sinabing dahilan lamang ay meron itong problema sa kanyang health, di ba? Pero ang katotohanan, hindi naman siguro kayo pinanganak kahapon. Lagi na lang kapag nagkakaproblema o kaya kapag nabubuking ang isang politiko, lagi nagkakasakit. 'Di ba? Unang-una na nga diyan itong si Gloria na nagkaroon ng neck brace. 'Di ba? At kung sino-sino pa na mga politiko ang nakitaan natin na talagang gumagawa ng paraan. 'Di ba? Laging health issue. Oh. Ngayon, ako may sabihin natin mga ka-GP Natics may tiwala kahit papano, no? Huwag nating sabihin yung tiwala. Sabihin natin, naniniwala ng konti sa sinasabi ni Toby Chanco na dapat lahat makausap. Etong si Saldico, etong si Grace po, mga kababayan, para magkaalaman na sino talaga yung mga nag-i-insert dyan sa GAA. 'Di ba? Sa BICAM. At syempre, mga kababayan, ngayon, bakit kung naniniwala ka kay Toby Chanco, ba't binabanatan mo ngayon? Aba, syempre lahat mabanatan natin. Hindi tayo pwede na selective. 'Di ba sabi ko nga, eto, babanat ka sa isang tao na sinasabi mo merong anomalya. Pero yung sarili mo, 'di ba? Ay sinisiwalat din ng ibang tao, hoy, hindi ka malinis, parang ganon. May surgery po? May kailangan ng surgery ba? Rayan? Congressman? Katunying yun po ang hindi niya in-emphasize sa akin kung he will undergo surgery. Opo. Pero ang malinaw dyan ay hindi pa pwedeng umuwi. Ano? Oo. Hindi naman sinasabi niyang hindi siya uuwi, but as of yet, hindi pa natin alam kung kailan makakauwi because he was dahil nga dyan sa condition niya by the doctor of this extensive medical treatment or procedure. Well, mga kasamahan nyo rin naman ang naghahanap kay Kong Saldi at di ba nitong nakaraan sina Congressman Toby Chanco pati yata si Kong Egay Erice nagmo-move na ipatawag sila o paharapin sa committee hearing. Well, tama po, and that was kumbaga overruled by the committee dahil hindi naman po yun yung subject matter ng hearing ng TRICOM. So, it was not the subject. And at the same time, the call for investigation ay yung para sa mga maanomalyang kontrata, lalong-lalo na yung mga ghost project doon sa Bulacan. Well, pero palagay ko, mga kababayan, bago tanggalin itong si Saldico, mga kababayan, dyan sa House of Representative noon, ay sigurado tayo na kapag halimbawa yung mga kaalyado nito, maging sa Kongreso, maging sa Senado, ay natatakot na itong si Saldico ay ipatawag. Na ito ay makarating at ma-interpolate, mga kababayan, doon sa Kongreso. Bakit? Baka mabulaslas ang kanilang mga pangalan, maglabasan bigla. Diba, Sir Smokey? Baka malaman, ito pala natatapunan. Siya pala nakakatanggap. Isa pala ito sa nag-insert, patay tayo dyan. Oh. So hindi nga na-ruled out pala ng committee chairman yung motion na yon. Oo. Parang gano'n na yung napag-uusapan nila and instead mag-focus na lang doon, lalong-lalo na doon sa mga contractor na involved sa ghost project. Nagtataka rin nga ako kay Toby Chanco dahil nandun yung dalawang contractor na involved sa ghost project na contractor niya din sa Nabotas. Yung Sims Construction Trading. Sims. At yung St. Timothy na gumagawa ng mga flood control niya. Sana doon na lang siya tumutok at inimbestigahan niya yung sarili niya. Kung bakit nangungontrata doon sa kanyang distrito.
Oh. And ayon sa So ating merong records, kontrata sa Nabotas itong dalawang controversial na kontraktor? opo, kaya ako nagtataka dahil Ito ang tinutukoy nila dyan, mga kababayan, para maliwanag ha. Ipakita natin yung pinag-uusapan nila dyan na issue nitong si Garbin kay, kay Toby Chanko, mga kababayan. Maliwanag na maliwanag dito sa report na ito. Ito, inilabas na to eh. So, hindi na tayo makakasuhan dito. Bahala sila sa buhay nila kapag halimbawa umangal pa sila. Sabihin nila na bakit yung nilalabas yung ano na yan? Yung tawag dito? Ba't yung nilalabas yung dokumento na yan? Malay ko sa inyo, kayo naman ang naglabas nito, hindi naman kami. Nakita na lang namin to sa social media. Ayan mga kababayan, Department of Public Works and Highways. Sa Nabotas ito Nabotas City. Ayan, contract agreement. This contract agreement made this 28th of March 2016. 2016 kagad yung nakita ko dito. Between Malabon, Nabotas District Engineering Office. Mga kababayan, sino ang contractor? St. Gerard. Oy! St. Gerard. Sa mga Diskaya. Hindi pa ito yung hindi ito isa pa lang mga kababayan sa mga nagiging usapin ngayon. Nasabi ngayon ni Garbin, bakit di mo imbestigahan yung sarili mo? May lumabas pa dyan mga kababayan na parang ilang milyon, 500 something million na kontrata mula 2022 hanggang 2023 ata dito kay Toby Chanko. Tapos ito naman, yung 2016 na to, whereas the entity is the serious that the contractor execute the works under contract. Mga kababayan, construction raising ribbon wall along Marala River Barangay San Rafael Village, Nabotas City. Magkano to? 43,532,267 pesos. Ayan mga kababayan. Ay. Marami palang itinatago. Ano pa kaya yung mga isi-share dito ni Garbin? Kala ko naman, matino. Yun pala. Ha. parang inililihis niya yung kanyang yung hearing papunta kay Kong Saldi na hindi naman yung subject matter ng investigation. Sino ba ang sinusuportahan ko, Boss Warbis Dak? Good morning sa'yo, ha? Ang sasabihin ko lang ako ay pro-Pilipino. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit sabihin mo hindi mo Pangulo, pero Pilipino ka, boy. Diba? Siya sinisiwalat niya yung korupsyon. Pinaiimbestigahan niya. Alangan naman ang gawin mo, mga kababayan, mamili ka sa mga to. Siyempre, ako susuportahan ko yung gusto ng Pangulo na mabulalas, na mahalungkat, na may siwalat kung sino yung mga hinayupak na mga kontratista. Diba? Yung nagkakamal lang sandamakmak na pera sa kanilang bulsa na halos hindi na nga po nila siguro ito alam kung saan gagastusin, kaya kung ano-ano na lang ang kanilang mga pinagbibili. If tututok tayo sa mga anomalyang contractor, dapat he took advantage of the presence of the Sims Construction Trading and yung Timothy na contractor niya rin doon sa project niya sa Nabotas. May anomalya po ba? May anomalya po ba sa Nabotas that you know of? Wala, hindi ko naman sinasabing may anomalya, but should have been a red flag, diba? If it's all for transparency and accountability, bakit hindi naman lang pinansin yung presence ng contractor na dalawa doon sa kanyang distrito na gumagawa pa ng kanyang flood control. And to tell you, Tuning and Ka Jerry, yung ginagawa na
project na yun ay part of his insertion sa 2025 awarded to Sims Trading and St. Timothy. Oo. Kasi may insertion din siya po. Magkano ho yun? Magkano ho yun? Yung ano na yan, buwisit talaga yung insertion na yan eh. Diba? Bakit ba kasi naging design yung insertion na yan? Hindi ko tuloy lubos maintindihan. Dati, ang pagpapaliwanag sa insertion, gusto ko dati yung halaga ng insertion. Para hindi na mahirapan mga kababayan, kumbaga flexible siya, na kung saan, halimbawa, may biglaang pangangailangan, yan ang tawag dyan eh, para sa biglaang pangangailangan. Kaya lang ngayon, yung insertion na yan, ang tingin ko dyan, hindi na biglaang pangangailangan eh. Anong tawag dyan ngayon? Biglaang pagnanakaw. Diba? Dati, ang purpose talaga niyan mga kababayan, kasi payag na payag ako, sabi ko okay sa akin yung insertion na yan. Kasi nga naman, kapag may biglaang pangangailangan, katulad niyan, halimbawa nagkaroon ng disaster sa atin, mga ka-GP Natics, pwede silang humugot sa ibang mga ahensya. At pag humugot sila doon, may ilalagay kaagad nila, may allocate kaagad nila yung pera. Pero ngayon iba eh. Hindi na sa mga project ina-allocate eh. Yung project, dami na lang. Kunwari project, pero ang totoo sa bulsa ang punta ng allocation. Okay, para sa transparency, Warbisdak, paano yan si Romualdez, Codalipe, Suarez, Bilyones na ang ninakaw? Naniniwala ka ba? Madali lang sagutin to. Kapag may ebidensya, bakit hindi ka maniniwala? Papeles, dokumento to substantiate the evidence against the allegation. Diba? Yun lang naman eh. Pero masyado ka ring bias sa Warbisdak. Bakit Romualdez, Dalipe, Suarez, yan lang binabanggit mo? Bakit hindi mo binabanggit dito si Marcoleta? Hindi mo binabanggit dito si Escudero? Hindi mo binabanggit si Villanueva? Hindi mo binabanggit si Bongo? Diba? Eh ako, dito sa programa ko, lahat binabanggit ko eh. Diba? Ito si Toby Chanko. Oh, tinitira niya si Saldico. Sabi ko, payag ako dyan. Dapat magsalita si Saldico, magsalita. Itong si Toby, sino yan mga kababayan? Saldico, si Grace po. Magkakatunog. Ang apelyido, Chanko, di ba? Magkakatunog. Payag ako, sabi kong ganun. Kaya lang, pag nagturo ka, tingnan mo muna yung sarili mong bakuran. Kung wala ka bang ginawang kalokohan. Pero kapag ikaw ay may ginawang kalokohan at nagtuturo ka lang, mga kababayan, ang isa lang ibig sabihin na nakikita ko dyan. Diba? Frustrated ka masyado sa pagtakbo mo bilang isang speaker. Diba? Dahil gusto mong makuha yan. Dahil akala mo, all the way, ay naka-back up sa'yo si Aimee. Diba? Para makuha yung speakership. Oh. Sabi ni Luz Biminda Martinez, PBBM wants a thorough investigation even if his admin will be affected. He is a working president. That is correct. Diba? Oh. Warbisdak, sino ba ang namumuno sa Kongreso? Napakaano mo naman na baka bias naman ang tanong mo. 'Di ba? O alam natin hawak ng Kongreso ang budget. Kaya lang kapag nagkaroon na ng GAA, kanya-kanyang insertion eh. 'Di ba? O, kanya-kanyang insertion. Sana dito, mga kababayan, hindi tayo nakatuon lang sa admin. Nakatuon sana tayo sa lahat. Maging general po sana ang pagtingin natin. Kapag may mali, kahit sino, dapat busisiin, dapat tanungin, dapat, kung pwede nga mga kababayan eh, anong tawag doon? Talusin. Diba? Oh. Tama, oh, sabi ni Zoe, sino rin ba ang namumuno sa Senado?
Diba? Kaya dapat yung mga tanong natin, in general, wag yung ano lang, selective lang. Kaya nga dito, patas parehas natin binabanatan. Kung sino yung mga kasabwat, dahil tayo ang apektado eh. Again, we are a Filipino. And I am, mga kababayan, a pro-Filipino. So kung tayo po ang tinatamaan, tayo ang naapektuhan, I don't fucking care. Kung sino po yung taong kasangkot, dapat lamang na sila ay banatan. Dapat lamang, mga kababayan, na sila po ay dapat tingnan, dapat imbestigahan, at dapat ay hold them accountable. Sabi ni Smokey, anong DDS yan? Kasi may 3 DDS na nag-aaway-away. Hindi ko rin alam kung anong faction siya eh. Baka kay Alputera, baka doon kay kanino na yun? Yung yung ano, naanakan ni kay Hanilet, o baka yung isa pa, 'di ba? Ang masaklap kasi nakikita nyo si Romualdez pero hindi nyo nakikita si Quezzo. Si Joel, si Bongo, pambihira. Yun. 'Di ba mga kababayan? So lahat dapat ng sangkot, tingnan natin. Buwarbisdak. Wag lang nakatuon kay Romualdez. May nakikita pa akong video na ang may kasalanan daw si PBBM at si Romualdez. Bakit hindi nyo tingnan yung ibang tao? 'Di ba? Eh yung si Speaker Romualdez, nananawagan nga siya ng transparency, open by cam. Oh, may pumayag ba sa Senado, open by cam? Ayaw nila nun eh. Kasi mga kababayan, may tinatago. Oh. 'Di ba? Ganun lang simpleng-simple 'yun eh. Ito pa. Tuloy natin. Version niya sa 2025 was given this document ay sobra sa karahating bilyon. Opo. Flood control ho 'yun. Flood control project. Yung flood control aabot sa 300 plus millions po. Grabe. 350 plus. Million. Yung flood control. Oo. At ang may kontrata ngayon noon ay yung SIM. Yung SIMS blacklisted na. Blacklisted na. Tinanggal na. Ayun nga. Nagtataka rin ako kay Toby Chanco dahil palaging sinasabi niya accountability, transparency. Kahapon lamang na-mention ni Secretary Dizon na iba-blacklist niya to lifetime. Eh siya mukhang wala siyang planong i-blacklist to sa kanyang distrito. So, yun din siguro ang dapat pagtuunan ng pansin itong mga contractor that found to have implemented kumbaga ghost project. So, hindi ko naman sinasabi yung 300 plus millions, lahat yun sa Timothy or Sims, pero nagkakailan na kontrata ay na-award sa kanila. Meron ako mga kontrata dito, award contract kay Sims and kay St. Timothy. In fact, sinulatan pa siya ng Department of Public Works, si Toby Chanco, na kung saan humingi na sa kanyang asistensya to support in implementing a 3-day restriction on the entry and exit of all vessels para ma-facilitate daw yung flood control project. And ang contractor ay yung St. Timothy. So, parang gustong sabihin dito, sa madaling sabi, ang proponent ng nasabing kontrata, mga kababayan, or proyekto, ay itong si Toby Chanco ng Ghost Project dyan, ng flood control project sa Nabotas. Oh. So, ito ay hindi rin kagaya po mga kababayan ng iba, 'di ba? Ito ay ano din, insertion din, hindi po ito talaga yung nakalaan para sa kanya. Insertion, ibig sabihin, bigla ang pagnanakaw. Diba? Bigla ang pagnanakaw ang tawag ko dyan, ha? Huwag kayong, diba? Sabi, grabe ka naman, GP. Porkit in-insert, ninakaw na kaagad. Eh, diba? Yan yung lumalabas ngayon na kapag nag-insert sila, ay sa bulsa na pupunta. Either yan ay ghost project, mga kababayan, nor ito po ay completed sa papel, pero yun pala
ay non-existing. Or, mga kababayan, itong mga ito ay tinipid ang kanilang mga tinipid sa bakal, tinipid sa semento. Diba? Parang ano yan eh, parang, alam mo, meron akong gustong ipakita lang May naalala lang ako. Yung pangyayari pala yan, mga kababayan, napanood nyo na ba yun? Yung pangyayari pala na yan, ay, meron na yan, nag-exist na pala sa pelikula. Ngayon ko lang nakita to eh. Balikan ko nga lang. Total, wala naman akong ginagawa ngayon, mga kababayan, sa totoo lang. Gusto ko lang talagang mangulit eh. Teka lang yun. Hanapin ko lang ng konti. Walang maiinip. Pakinggan natin yung pelikula na yon. May buod dun eh. Na part na yon. Na parang ito ay nangyari na talaga, mga kababayan. Alam na nila yung kalakaran sa DPWH. Ito. Ito ang proposal namin para sa bidding. Kumpleto na ba mga credentials? Good morning, ma'am. Yes, you may sit down, please. Ito ang proposal namin para sa bidding. Kumpleto na ba mga credentials ito? Yes, ma'am. Bagong bidder. Okay lang. Yung zero copy ng lisensya bilang legal contractor, narito na ba? Nandyan na ho, ma'am. Nakaipit lang. Kailan ho ba ang proposed Tulog ka target na lang. ng operation, ma'am? Right after ma-evaluate kung sino mananalo sa bidding, Oo. papapasa kamay niya ang kopya ng blueprint. Ma'am, wala na ho bang mga additional requirements? Wala na. Kayo ba si Mr. Orbus? Hindi ho. Ako si Arnel Songko, project engineer ng Orbus Construction Firm. Ma'am, papaalam na ho ako. O sige ho, tatawagan ko na lang po kayo. Thank you. Yari ka tuloy kay Ma'am Elizabeth na Pisa. Ikaw kasi eh. Ma'am, anong construction firm yun? Orbus Construction? Padre, kilala ko si Orbus. May prinsipyo at parehas mong patrabaho yan. Ay, Garitski. Gusto ko lang pakita ito. May kalaban na naman kasi tayo. talagang tumpak na tumpak to eh. Tignan natin. Castor, Sorry maliit Rigo. yung nakuha ko eh. imbitahan niyo siya. Sabihin niyong gusto siyang maka-deal ng Alincaste Araneta Construction Firm. Tandaan niyo, lahat ng hayop ay may kahinaan. Kung siya man ay isang kambing na mahilig manuwag at mahirap hatakin, sa naiisip ko, pwede siya maging maamong tupa. Salamat naman at pinagbigyan mong imbita namin, Mr. Orbos. Walang dahilan para ako itumanggi. Ayan na. At isa pa, gusto ko naman kayo makaharap. Makilala. Mahalagang bagay ang iimportahin namin sa iyo. Kasing halaga rin ang tatanggapin mo kung sakali. Siguro naman hindi na masamang halagang 20 million pesos. Malaking pera yan, Mr. Alincastro. Pinay mo, Chacha, Wag mo na maging Malaysia. contractor ako. Hindi ko pa kinita ang ganyang kalaking halaga, Mr. Araneta. At kikita ka ngayon sa napakasimpleng paraan. Hindi ka na mahihirapan pa. Hindi ka na mamumuhunan pa. Tataasan mo lang ang bidding, Mr. Orbos. Oho. At mapapasayo ang 20 million pesos. Sa madaling salita, binibili niyo ako. Hindi ikaw, Mr. Orbos. Ang proyekto. At kung hindi ako pumayag, Papayag ka, Mr. Orbos. Magandang alok namin sa iyo. alam ba ninyo kung anong klaseng project ang pinagbibidingan natin? Alam namin, isang pampublikong ospital na nagkakahalaga ng 300 milyong piso. DPWH Ospital na din, walang ang pera ospital. mahihirap. May hirap Oo. na. Pero patuloy pa rin nagbabayad ng buwis para pasweldohin ang mga tao ng gobyerno. Maging ito'y buhaya, pating, linta,
o lawing mapanila. May laman yata yung sinasabi mo, Mr. Orbos. Ang ibig kong sabihin ay marami ng building dyan ang gumuho. Marami ng tulay nang dahil lamang sa kunting lahar ng sumabog ang pinatubo Sa pool talaga eh. ay natangay. Oo. Alam mo ba kung bakit, Mr. Alincastre? Ang bakal na ginamit, imbes na maging ganito, ay naging ganito. Kaya madaling gumuho. At sa semento naman, sa isang sako, ay isang truck na buhangin ang nihalo. At sino nagpapasan? Los Biminda. Ang mga mahihirap na sinasabi ninyo. Oo. Kami bang pinagbibintangan mo, Mr. Orbos? Mr. Araneta, marami ng bugok sa pamahalaan. Huwag na nating dagdagan. Malansambo nga mo, Mr. Orbos. Baka nakakalimutan mong narito ka sa pugad ko. At pwede ka namin patayin. Ngayon din. Bakit hindi mo gawin? At nang pare-pareho na tayong paglamayan. Oo. Yun. Tandaan mo ito, Mr. Alincastre. Ang sisiw ay nagtatago. Tumatakbo, nagkukubli. Dahil takot sa kuko ng mga laway. Pero pag ang sisiw ay nasukol, ito'y lumalaban. Makatuka man lamang. Okay, mga kababayan, nakita nyo kung paano i-relate yung pelikula na ito ni Eddie Garcia dati, mga kababayan. Na hanggang ngayon po ay kitang-kita yung mga bulok, 'di ba, sa mga politiko. Yung kanilang ginagawa na ito, makapagbulsa lamang